Brother Jimboy. Bantayan apologist. Brother Jimboy, good evening. Hello, bro. Good evening, bro. Sige, go ahead, bro. Maririnig ako, bro. Maririnig ako dyan. Yes, narinig ka, bro. Yes. Bro, may tanong ako regarding to sa hindi ko alam kung totoo ba to. Hindi ko rin alam kung saan galing ang balita na to. Pero narinig ko lang to sa isang commentator ng isa sa membro natin sa Katoliko. Kung kilala niyo si Taylor Marshall, yung meron niyang YouTube yung may YouTube account yan, si Taylor Marshall. Meron siyang doon, sinabi doon na may isang madre daw na pinapanaginipan daw siya ni Pope Benedict XVI na si Pope Francis daw yung pumatay sa kanya. I mean, meron daw inutusan si Pope Francis na ipapatay si Pope Benedict XVI. Baka may alam kayo sa na yan, bro. Kasi isa na yan ngayon sa mga pinag-uusap-usapan ng mga protestante sa outside of the Philippines. Iwan ko lang dito. Brother John Ray? Yes, Bro Jando. Bro Jimboy, ayan na naman yung Bro Jando, yan mo yung camera mo, bro. Ayan na naman, no? Yan. Asa mo, wala pa yung kamukha mo? Yeah, si Father Marshall, yan, traditionalist yan, kapatid na Jimboy. Huwag ka maniwala doon dahil ang trabaho ni Father Marshall talaga siraan ang mga pope natin kahit na pari yan, traditionalist yan. Yeah, huwag ka maniwala dyan sa kanya. No? At kung ano man yung revelation nila, gawa-gawa lang nila yan, no? At wala yang katotohanan. One thing na sure tayo, traditionalist siya at lahat po ng papa simula kay Pope 23 tinitira nila yan hanggang kay Pope Francis, kaya huwag kayo maniwala dyan. Kaya pala. In fact naman talaga din kasi si Taylor Marshall, marami din talagang Katolikong galit sa kanya. Yes, kasi grabe yan manira sa simbahan. Nung hindi ko pa alam siya, nung nag-aaral pa ako, pinapakinggan ko rin siya nung una. Nagdadalawang isip na ako sa kanya kasi bakit puro siya tira sa Santo Papa. So ni-research ko siya, yun pala, pala siya, traditionalist pala siya. Kaya maniwala dyan. Oo. Kaya akala ko nga kasi brother, si Dr. Taylor, yes, si Dr. Taylor, doctor talaga siya. Dati siyang pari sa Presbyterian. Pero ngayon, like ko na siya, bro, John Ray, dito sa pari. Dating pari sa Protestant Church. Yes. Kasi nung nakikinig ako sa kanya, bro Wendell, ang palagi nakalagay dyan sa niya, di ba may pangalan na nilalagay dyan sa niya sa screen. Hindi lang Father yata yung nakita, doktor ba? Di ba Father? Dr. Taylor. Doktor talaga siya. At theologian siya. Theologian siya. Oh. Yes. Pero siya, panira siya sa simbahan. Priest siya dati sa iba, sa Protestante. So, kaya pala Father. Yes, Father ang tawag. Dati siyang priest sa Protestant. Sa Protestant priest siya, yun pala. Presbyterian. So, kaya huwag tayo maniwala dyan. ang style niya ngayon bilang laiko, traditionalist naman siya, parang SSPX. So against siya kay Pope Francis. So ngayon lahat gagawin niya para yan, isa yan sa mga pinopromote niya din, Latin din. Ginagamit niya yung ginagamit niya yung fake news na Third Secret of Fatima na wala pa namang nilabas ang simbahan tungkol sa Third Secret of Fatima na sinasakyan nila yung kumakalat sa sa social media na ang last pope, yung mga ganun na mga tawag dito yung teorya, no? Sinasakyan nila lahat yan, yung kay Father Martia, yung di umano ni Father sino ba pangalan?
Father Malakay, no, Saint Father Malakay, yung vision ni Saint Malakay na nung time ni Saint Malakay, year 11th century, nung pumunta si Saint Malakay sa Rome, ginagamit ni ni Marshall, pinakinggan ko siya dito. Nung nagpunta si Saint Malakay sa Rome for a visit, then suddenly nagkaroon siya ng vision, pinakita sa kanya ang mga darating na pope, tas ang nabilang niya 266 pope lahat, 266 popes ang mamamahala sa Catholic Church, start sa reign niya, or start sa panahon ni Saint Malakay. Then ang ika-266 pope, yun ang Antichrist. At ginamit yun ni Marshall laban kay Pope Francis. Kasi si Pope Francis ang ika-266 popes of the Catholic Church. Ginagamit nila yon kay Saint Malakay. Kaya nga gusto ko itanong kay Sinyo yan eh. Kay si Sinyo kasi naniniwala sa private revelation daw. Kaya gusto natin itanong niya kay Sinyo kung naniniwala ba siya dyan na ang private revelation kay Saint Malakay, there will be a 266 popes and the last pope will be the Antichrist, the end. Yun ang propesya ni Saint Malakay kuno, no? Hindi naman alam kung totoo yun na propesya. O yung ginagamit yun ginagamit yun yung si Marshall na wala namang katotohanan yun kasi kung paniniwalaan natin yun, ang lalabas sa sinungaling ang Panginoong Jesucristo. Even the gates of hell shall not prevail against it. No, walang time limit sa pagkapangulo sa Santo Papa. Diyos lang ang nakakaalam hanggang kung kailan matatapos ang mundo, Diyos lang. Kaya wala yun si Marshall, bro. Huwag yung paniwalaan yun. Panira yun sa Katoliko. Actually, may isang may isang sinabi pa siya doon sa mga video niya. Kasi nakikinig din ako sa mga explanation siya regarding sa doctrine sa church natin. Kasi meron ding mga part na dinidefend din niya yung mga turo ng simbahan natin. But sadly lang, meron ding mga videos niya din kasi na talagang paniraan na ba. Meron isa pang video na sinabi niya doon na nalimutan ko. Sabi niya doon, si Pope Francis daw, yung pinopromote daw na synod, hindi daw yun, hindi ko alam pa, feeling, ang naintindihan ko doon, parang Antichrist daw yun, yung synod na yun. Tsaka may Yun isa na nga. Oo. Kasi dati ko pa yan siya naririnig na pinopromote talaga ni Pope Francis ang division of the church, hindi ang unification of the church. Kasi inaakusahan niya na hinahayaan na yung mga magic sa Roma, hinahayaan na nahalikan natin yung paglapit ng mga Santo Papa doon sa Amazona, na hinalikan ang Quran, hinalikan ang Quran, ang tawag nito yung Patsumama. Isa yun sa mga pinag-gather nila na tinatawag nila na ginawa na nilang pagano ang Katoliko. So isa yun. Kaya wala talaga, hindi nila na nadidipinsahan ng simbahan, sinisiraan nila. Isa yun sa mga propaganda nila kasi nga ika-266 daw si Pope Francis. So ang ika-266 popes according doon sa sinasabi nilang private revelation galing kay Saint Malakay, yan daw ang Antichrist. Kaya grabe ang paninira nila kay Pope Francis kasi si Pope Francis ang tingin nilang Antichristo. Kaya ganun sila. Actually, sinusubukan ko yan, hinahanapan ng sagot ng yung mga video ni Taylor Marshall kasi critical kasi yung mga video niya sa bilang isang mga Kristiyanong Katoliko, lalo na tayo mga apologists na focus tayo dito sa Pilipinas na issue sa simbahan natin. Pumapasok na din kasi yung mga Protestant outside of the Philippines. Ginagamit nila yung mga protestante na nandito sa Pilipinas para i-promote yung mga sinasabi ni Taylor Marshall. Tulad na lang ng isang video na nakita ko rin na isang protestante nakalimutan ko yung relihiyon niya. Ginamit niya yung video ni Taylor Marshall, tsaka sabi niya doon, isang Katoliko daw na nagsasabi na ganito daw yung pangyayari sa loob ng simbahan. Kaya parang misleading talaga yung ginagawa kasi ang nangyayari kasi sa nakikita ko, ginagawang
ginagawang proof ng mga protestante si Taylor Marshall para Promote. para sirain yung simbahan. Kaya nakakabahala din yung mga ginagawa ni Well, hindi naman yan bago ba? Actually, hindi lang naman si Dr. Marshall ang ganyan, no? Dito sa Pilipinas, si Father mismo, si Father, sino ba yun? Father Archie. Archie, yes. Siya Yes, mismo ang naninira sa simbahan na pumasok pa doon sa nagpa-interview pa doon sa programa sa mga protestante. Then Di ba sa ano? sinisiraan pa ang purgatorio, sinisiraan ang tradisyon, ang simbahan mismo, no? So patunay yan na hindi talaga nagsisinungaling ang Bible. Ano ba sabi sa Bible? Darating ang panahon na yung makakalaban nyo hindi lang yung tagalabas sa loob mismo. At hindi lang mga pare, yung sa mga ano natin, sa mga laiko lang mismo, itong mga nagpakilalang si FD Kuno na sila pa ang paniwalaan kaysa si BCP, no? So, ang dami talaga. Kaya, andito ang punto por punto at inaanyayahan natin ang lahat ng mga Katoliko na manood kayo sa punto por punto araw-araw dahil ang pinapangaral at pinapahayag namin dito ay hindi po yung sa amin. No, kundi kung ano po yung nababasa at itinuturo ng simbahan, yun po ang pinapahayag at sinasagot namin dito. Hindi yung sarili naming unawa. No, dahil napakadami na pong fake apologist, fake priest, fake theologians ngayon na akala niyo totoo, pero ang punterya pala ay siraan ng simbahan. No? Yes. Sabi nga ni Mother Mary sa ano niya kay Fatima, magkaka-divide ang simbahan. So, hindi magdi-divide na mahati na yung ano lang, yung may part na heretiko, may part na talagang nag-stick sa aral ng simbahan. Hindi yung baka mamali pagkaintindi na mahati ang simbahan, hindi po. Magdi-division yung simbahan dahil sa ang dami ng mga bulaang mga ngaral, no? Simula nung pinahintulutan ng simbahan na mga laiko pwede na magbasa ng dokumento ng simbahan, pwede na magturo, naabuso naman. No, ang dami na ngayon na sila pa ang tama kaysa si BCP. No, at isa na yung mga pari lagi pero ewan ko, no? Kaya ingat na lang tayo. Nako mga kapuntos, ingat tayo sa mga kahit sino, no? Pari o ano na tumataliwas sa aral, ay wag po natin paniwalaan. Yan naman ang sabi ni Panginoong Hesus Kristo eh. Yes.